Natin mga brother ang Biblia, si Prophet Abraham, peace be upon him, na siyang isa sa pinakadakilang sugo ng Allah. Tatlong naging asawa niya. Si Prophet Abraham, propeta na babasa natin sa Old Testament at sa New Testament. Si Sarah at saka si Hajar at saka yung pa isa. Sabay. Si Prophet Solomon sa Old Testament, kung nababasa niyo sa King, sa mga hari. Alam niyo ba kung ilan ang asawa ni Prophet Solomon? 1,000. 1,000 ang asawa ni Propeta Solomon, pero propeta yon, isa sa mga propeta ng Allah na pinaglagakan ng salita ng Diyos. Si Propeta David, ilan ang asawa niya? Marami rin siyang asawa. Kaya biblically, yung pag-aasawa ng marami, hindi yan ginaya ng mga Muslim. Dahil yan ay nakalagay na sa Biblia na ang mga propeta pa natin ay maraming asawa. Kaya nga si Solomon, 1,000 ang asawa. Pero walang problema ron kung 1,000 ang asawa. Ang problema lang doon, yung paghihintay ng mga babae. Dahil bago siya masipingan, 3 taon at kalahati. Kasi pagka sumiping siya ng unang araw sa number 1 na asawa, yung pang 300, isa sa 10 taon na siya masisipingan. Kaya wala rin problema doon. Basta lang nagbibigayan ng mga babae, walang problema. Kaya lang matagal yung paghihintay. So biblically, ang polygamy na tinatawag natin pag-aasawa ng marami, hindi yan ginawa ng mga Muslim, kundi nasa Biblia na yan, na tinatanggap natin. Ngayon, ito ang nakalagay sa Quran, bago ko expound ulit yung sagot ko, pagkatapos ng background ko doon. Ito nakalagay ito sa chapter 4, Surah An-Nisa, ang mga babae, verse 3. Babasahin natin at bibigyan natin ng translation. Ang Diyos na mahabagin na nagsasalita, if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, 2 or 3 or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one, or a captive that your hands possess, that will be suitable to prevent you from doing injustice. At kung kayo ay may pangangamba na kayo ay hindi pwedeng maging makatarungan sa mga ulila, kung gayon ay mag-asawa ng mga babae ng inyong nais na 1, 2, 3 o 4. Ngunit kung kayo ay nangangamba na hindi kayo makapagbibigay sa kanila ng mga katarungan, ay mag-asawa lamang ng 1. Yan ang higit na katarungan upang hindi kayo makagawa ng kamalian. So, ang ibig sabihin ng mga brother na ito, ang talagang ideal o ang talagang tinatawag natin na huwaran na pag-asawa sa Muslim ay isa lamang. Isa lamang. Yan ang huwaran na pag-asawa sa Muslim. Isa. Kaya lang, may mga bagay na dahilan kung bakit ang Muslim ay pinapayagan na mag-asawa ng mahigit sa isa. Actually, bago ko talakayin yan, kung tutuusin, ang pag-aasawa ng marami at pagkakaroon ng maraming babae ng Muslim ay pareho rin na ginagawa ng mga Kristiyano. Walang pagkakaiba. Kung merong mga Muslim na may asawang 2 o 3, meron din naman Kristiyano na may asawang 2 o 3. Pagka nag-asawang 3, yung tao yung Kristiyano. Kaya sinabi ko, dapat kahit po siya, kaya nga, binanggit ko kanina, bakit sinabi ko na walang pagkakaiba ang Kristiyano at saka Muslim? Kasi sa atin, halimbawa, sinabi sa atin, may asawa ka? Oo. Kasal ka ba? Oo, kasal ako. Isa lang asawa, dahil nga bawal nga mag-asawa sa atin ng marami, dahil nga bawal yan sa simbahan. Isa lang. Pero meron number 2 siya, nakatago. Pero number 3 siya, nakatago.
Kaya ang Muslim naman, meron din sa number 2, meron din sa number 3, pero nakalantad. So pareho lang yon. Ang pagkakaiba lang ng mga Muslim at Kristiyano, sa Muslim ginagawang moral at legal. Kasal, lantadan, walang tinatago. Ang pagkakaiba lang sa Kristiyano, hindi kasal at saka tago. Kaya tinatawag natin yung illegal at saka immoral. Pero pareho, sa talasa pareho yan. Sa bilang pareho rin yan. Ngayon, hindi naman ko mo pinapayagan na mag-asawa ang Muslim ng 2 o 3 o 4, sapagkat yan ay para maging tunay kang Muslim. Actually, sa panahon ng propeta, sa Biblia, walang limit. 2, 3, 4, hanggang 1,000 nga, walang limit. Samantalang sa Islam, itinakda ang limit hanggang 4. Maximum na yung 4. Pero hindi nangangahulugan na kung pinapayagan kang mag-asawa ng 4, yan ay paraan para maging tunay kang Muslim. Para aking maging tunay na Muslim, mag-asawa nga ako ng 4 o 3 o 2. Hindi. May mga bagay na tinatawag na permission na pinayagan ng Allah sapagkat nung nilikha niya tayo sa mundong ito, yung tinatawag nating lipunan, yung tinatawag nating society, mayroong mga problema na kakaharapin tayo sa mundong ito. Alam ng Diyos na mahabagin yan, kaya nagtakda siya ng tinatawag na pag-aasawa ng mahigit isa. Tinatawag yun na permission. Ngunit hindi tinatawag na ideal na mag-asawa ka ng marami. Una, sa lipunan natin, may mga instances na kailangan mag-asawa ka ng mahigit sa isa. Una, halimbawa, kung nakapangasawa ka, baog. Baog yung babae. Hindi ka mabigyan ng anak. Siyempre, lalaki ka. Gusto mo, may lahi ka. Gusto mo, meron ka mga anak. Anong gagawin mo? Dahil sa Kristiyano, hindi ka pwede mag-asawa ng isa. Pwede kang pumatol sa ibang babae patago. Magkakaroon ka ng anak sa labas. Magkakaroon ka ngayon ng kirida. Kung may kapatid kang babae, sinong may kapatid ditong babae na gustong matawag ang kanyang kapatid na babae na mistress o kirida o kalaguyo? Siyempre, wala. Dahil masasaktan tayo ng ating tiya o ang ating pamangkin o ating babaeng kapatid ay kirida o kalaguyo ng si ganon at si ganon. Siyempre, bilang lalaki, wala kang paraan Hindi naman sinasabi na kung mag-asawa ka ng 2, yun mabuti na. You have to choose between 2 evil. Ngayon, ang paraan doon, para hindi ka masiphayo, para hindi ka mangalunya sa labas, hindi ka matukso sa ibang babae, doon dumadating ang pangangailangan ng Islam na mag-asawa ka ng mahigit sa isa. So, pagka nag-asawa ka ng pangalawa, magkakaroon ka ng anak, maiiwasan mo yung pangangalo niya. Magiging legal ang pagsasama mo. Walang tinatawag na kirida o kalaguyo sa Muslim o number 2. Dahil pareho kayong ikinasal, pareho kayong inilantad, at legal at moral ang inyong pagsasama. Una yon. Pangalawa, kung halimbawa nagkaroon ka ng anak. Kung halimbawa ikaw ay nagkaroon ng anak sa Kristiyano dahil nga hindi pinapayagan na mag-asawa ng 2, yung anak na yon, tinatawag yun na bastardo, putok sa buho, anak sa liwanag ng buwan. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay isang bata na ipinanganak sa pangalawang asawa ng tatay mo, sinong bata ang gustong matawag na siya bastardo? Anak siya sa liwanag ng buwan o putok siya sa buho. Samantalang sa Islam, dahil komo kasal at parehong kinakasalan, wala yung tinatawag na anak sa labas, wala yung tinatawag na bastardo, wala yung tinatawag na putok sa buho. Legal, parehong anak. Pangatlo, kung halimbawa namatay yung tatay at mayroong kayamanan na ipamamana, kapag ikay anak ka sa labas, hindi ka sa lang nanay mo, wala kang mana. Kahit na napakaraming kayamanan ng tatay mo, wala kang mana, namatay na yung tatay mo, hindi ka pa makalapit dahil kayo nakatago. Hindi ka pwede, kirida yung nanay mo. So, samantalang sa Islam, kung parehong anak, parehong kasalang magulang, kung may pamamana yung kanyang tatay, ang anak nakakapamana. Kapangalan, kapag anak ka sa labas, hindi ka napapangalan sa tatay mo, karamihan binibigyan ng apelyido ng nanay. Pero sa Muslim, kapag anak ka ng tatay mo dahil kasalang magulang mo, yung pangalan mo dala-dala. Maraming bagay na kinakailangan ng daw. Ngayon, alam ng ala yan, kaya meron tayong mga social problem. Maiwasan yung pangangalo niya,
maiwasan yung pagiging unjust, yung dinapamanahan,